May kumakalat ngayon na post tungkol kay Tunying Taberna. Itong si Katunying Taberna, Anthony Taberna, mga kabunyog, mga kababayan. binibira si Rodante Marcoleta. eh, ngayon ang tanong ko, totoo ba ito? Binibira na ni Taberna si Marcoleta at ang issue ay tungkol sa issue ng West Philippine Sea at ng China. Bakit nagtataka tayo? Bakit question mark? Totoo ba ito? Una, hindi ko kumpirmado. Isi-share ko lang sa inyo yung kumakalat na post. Pero kung kumpirmado ba ito o hindi ko kumpirmado. Ako naman nagiging honest. Kung hindi ko kumpirmado, kini-question mark ko. So, pero kung babasahin natin yung comment, mukhang posible. Posible. Ngayon, bakit medyo nakaka-intriga ito? Alam naman natin, si Tunying Taberna, Iglesia ni Cristo yan. Si Marcoleta, Iglesia ni Cristo rin yan. Bagamat hindi naman dito involved ang tungkol sa kung anong relihiyon ka o anong sekta ng relihiyon ka. Kaya lang, syempre, kilala ang Iglesia ni Cristo. Kapag kapatid nila, pinagtatanggol nila yan. Grabe ang kanilang kapatiran. Pero ito, mukhang pati si Tunying Taberna, kung totoo ito, pati yata si Tunying Taberna, si Katunying, hindi na nasikmura si Marcoleta. Kung totoo ito, parang kahit si Anthony Taberna, na kilalang iglesia, ay hindi na masikmura ang kanyang kapwa iglesia, kapatid sa iglesia, ni si Marcoleta. Ano ito? Ito mga kabunyog, mga kabayan, ano ba yung tinutukoy kong post? Ito yon. Ito yon mga kabunyog, mga kababayan. Ito. Sabi dito, news update. Taken out of context daw, yung binanggit niya na i-give up na ang KIG, pinanood ko tuloy ng buo. Sabi ko, saang parte kaya dito ang taken out of context? Kumbaga, journalist na tayo eh. Ano ba talaga ang bahagi doon na out of context? Ano yan mga kabunyog? Yan ay quote card kasi ito. Ibig sabihin, kinu-quote si Katunying Taberna. Taken out of context daw yung binanggit niya na i-give up na ang KIG. Pinanood daw ni Tunying Taberna ng buo. Wala daw siyang makita na taken out of context. Ano ang ibig sabihin nito? Ang depensa kasi ni Marcoleta ngayong ano na siya, talagang lahat na halos nagre-react sa mga sinabi niya. Nakakahiya na itong si Marcoleta, Talagang lahat, as in halos lahat, ang nagkakampi nilang kay Marcoleta, yung mga kapwa niya, Chinadors. Chinadors. At saka, yung mga DDS. Pero, sa halos lahat ng sektor, sa halos lahat ng nakikita natin sa post sa social media, pati ang mga comment sa mainstream media, talagang sinusuka si Marcoleta. Ngayon, dahil nasusukol na si Marcoleta, ang paliwanag niya, never daw siyang nagsabi na i-give up na ang KIG. Ang tinutukoy na KIG, yung Kalayaan Island Group. Taken out of context lang daw siya. Ibig sabihin, yung misquoted siya, kumbaga, misquoted. Mali lang ang kuha sa kanya. Taken out of context daw yung sinabi niya. Hindi naman daw siya nagsabing i-give up ang KIG. Ngayon, ang reaksyon ni Katunying Taberna, taken out of context daw. Yung binanggit niya na i-give up na ang Kalayaan Island Group, pinanood ko tuloy ng buo. Sabi ko, saang parte kaya dito ang taken out of context? Yun. Kumbaga, si Katunying Taberna, wala siyang makita doon. Pinanood niya yung buong sinabi ni Marcoleta. Wala siyang makita na out of context yung sinabi ni Marcoleta. Hindi. Talagang ang linaw-linaw ng sinabi ni Marcoleta. Ba't hindi na lang natin i-give up yung Kalayaan Island Group? Kaya ngayon mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Katunying Taberna, doon sa comment niya, pinanood niya ng buo. Wala siyang makitang taken out of context. Mali ang linaw-linaw ng sinabi ni Marcoleta. O kahit naman tayo, pinanood din natin yun. Ang linaw-linaw. Ano bang pagkakasabi ni Marcoleta? Ganito.
sa hearing ng Commission on Appointments, kasi member doon si Marcoleta, may 35 na mga officials ng military ang subject sa confirmation ng Commission on Appointments. May isang captain doon, assigned yata sa Navy yun. May isang kapitan. Ngayon, tinanong niya, marami tayong teritoryo na actually may mga teritoryo tayo na labas na sa exclusive economic zone natin. Halimbawa, yung Kalayaan Island Group, ganyan yung pagkakasabi ni Marcoleta. Yung Kalayaan Island Group, labas na yan sa EEZ natin, yung exclusive economic zone. Ang gulo-gulo kasi dapat ang mga sinasaklaw nating teritoryo, yung pasok lang sa EEZ. Parang ganun yung pinupunto ni Marcoleta. Yung labas na sa ating EEZ, hindi kaya mas mabuti, i-give up na natin yan? Kumbaga mga kabunyog, mga kababayan, si Marcoleta ang nagsabi, dahil labas na ng exclusive economic zone ng Pilipinas, yung KIG na yan, Kalayaan Island Group, para hindi na magulo, i-give up na lang yan. Para yung guhit ng ating EEC, straight na, direkta na, wala nang teritoryo sa labas. Ganun yung pinupunto ni Marcoleta. Kumbaga, ang ini-insinuate niya, hindi kaya mas maganda, i-give up na lang yan para hindi magulo ang claim natin. Kasi nasa labas naman na ng EEC yan. Ganun yung pagkakasabi ni Marcoleta doon. Walang taken out of context doon. Tama si Tunying Taberna. Anong taken out of context? Wala. Titingnan mo, papakinggan mo, papanoorin mo yung sinabi niya is. Ano bang sinabi niya? Ganun talaga yung sinabi niya. Di ba? Tapos ngayon, dahil binabatikos na siya kaliwat kanan, nagpapalusot si Marcoleta. Anong palusot niya? Ang palusot niya, hindi naman ako nagsabi ng ganon. Hindi naman ganun ang sinabi ko. Mali lang yung kuha. Minisquote lang ako. Taken out of context. Diba? Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, si Tunying Taberna, pinanood niya. So, ang sabi ni Tunying Taberna, taken out of context. Saan ang taken out of context doon? Pinanood ko. Ang linaw-linaw. Diba? Kaya lang, akala kasi ni Marcoleta, ang galing-galing niya. Yan yung problema kay Marcoleta. Akala mo siya lagi yung tama. Mula pa yan noon. Nang unang lumabas yan, akala mo siya yung pinakamagaling. Lalo na yung mga nung panahon na debate nung pagpapasara ng ABS-CBN. Yung pagpapasara ng ABS-CBN. Ay syempre, kakampi niya yung lahat halos ng kongresista nun dahil si Duterte ang nag-order na ipasara ang ABS-CBN eh. Walang kumukontra halos sa kanya doon. Tuwang-tuwa siya. Akala niya ang galing-galing niya. Kaya lang, ang galing-galing niya lang naman doon dahil kakampi niya ang mayorya ng ang mga kongresista dahil utos ni Duterte. Gusto nilang anuhin si Duterte, i-please. Gusto nilang i-please ang presidente kasi ang gusto ng presidente, ipasara ang ABS-CBN. Siyempre, i-deny ni Marcoleta yan. Sasabihin niya, hindi naman sila inutusan na ipasara ang ABS-CBN. Sino namang maniniwala dyan? Kaya lang actually, gawa-gawa lang naman yung mga doon. Siyempre, sasabihin na naman ni Marcoleta, hindi totoo yon. Totoo yung mga lumabas doon. Yan? Anyway, doon siya, akala mo ang galing-galing niya. Nung sumunod na mga panahon, gano'n na naman. Gano'n na naman. Hanggang, lalo na nung nanalong senador. Di ang yabang-yabang niya na lalo. Di ba? Ang yabang-yabang niya na kasi nanalo. Di ba? Pero ngayon, yung sinasabi niya na yan na ang West Philippine Sea ay invention lang natin, hindi naman totoo yung West Philippine Sea, wala kasing kumukontra sa kanya niya noon. Parang ayaw siyang patulan. Pero hindi tumitigil eh. Ngayon, mas malala na yung mga sinasabi niya. Wala naman daw coordinates ang West Philippine Sea na yan. Pangatlo, ito na nga. Yung KIG na yan, labas na yan sa ating exclusive economic zone. I-give up na natin yan. Kasi labas naman yan ng ating exclusive economic zone. Kaya lang, siyempre, medyo napupuno na ang taong bayan sa mga pinagsasabi ni Marcoleta. Imaginein mo nga naman, senador ka ng Pilipinas, nanumpa ka. Nanumpa ka, nung naging senador ka, nanumpa ka na magiging loyal ka sa Republika ng Pilipinas,
itataguyod mo ang konstitusyon ng Pilipinas at ang mga batas nito. Eh di ba ang linaw-linaw na yun ang sinusumpaan? Yun ang sinusumpaan ng ano, mga kabunyog. Kaya ito, napanood ko yung interview ni Karen Davila kay Professor J. Batong Bakal. Sabi ni Professor J. Batong Bakal, dapat mag-apologize umano. Yan o. Apologize for your remark. Gusto niyang mag-apologize si Marcoleta. Kasi nakakadismaya, senador ka ng Pilipinas. Dapat ipaglaban mo ang ating mga batas. Ipaglaban mo ang ating konstitusyon. Ipaglaban mo ang ating mga paninindigan. Tapos ikaw pa yung nagkakalat ng mga mali na paniniwala tulad niyan. Sasabihin mo na ang West Philippine Sea ay invention lang natin? Sasabihin mo na wala namang coordinates ang West Philippine Sea? Sasabihin mo na ang KIG o Kalayaan Island Group ay labas naman yan ng ating exclusive economic zone? I-give up na lang natin yan? Hindi ganyan ang paninindigan ng gobyerno natin, ng ating bayan, ng ating bansa. Dapat kung ikaw ay senador, dapat kung ano yung paninindigan ng bansa natin, lalo na't mga batas natin, yun ang ipaglaban mo. Eh si Marcoleta iba eh. Kaya sabi ni Professor J. Batong Bakal, dapat mag-apologize si Marcoleta. Sa mga sinasabi niya, pinapahina niya, nagkikreate siya ng kaguluhan, pinapahina niya yung ating paninindigan. Ano ngayon ang sabi ng China? Ang sabi ng ambassador ng China, dapat daw tayong mga Pilipino, iisa lang ang stand natin, ang boses natin. Kasi bakit ganun ang sabi ng China? Siyempre nakita ng China, marami tayong senador. Na senador. Imagine niyo, senador na natin mismo ang nagsasabi na invention lang naman natin ang West Philippine Sea, na wala naman tayong coordinates ng kiniklaim nating West Philippine Sea na yan. Ano yun? Kaya sabi nga ni Tunying Taberna, balik tayo kay Tunying Taberna. Wala, sabi ni Tunying Taberna, hindi ko makita na taken out of context kasi ang palusot ni Marcoleta, hindi daw siya nagsabi ng ganun. Na-misquote siya, taken out of context. Kaya ang sabi ni Tunying Taberna, pinanood ko ng buo. Ang malinaw, wala akong nakitang taken out of context. Sinabi niya talaga yon, ang linaw-linaw. At saka nakalagay sa records. Sa records ng proceedings ng Commission on Appointments, nandun. Kaya nga, yung mga officials ng Bayan ng Kalayaan, Palawan, nagpass sila ng resolution, hinihiling nila sa Senado natin at sa ating Commission on Appointments na alisin yung mga sinabi na yun ni Marcoleta, nakakadismaya, nakaka-insulto sa kanilang mga taga-Kalayaan, Palawan. Parang i-give up sila. Kaya sabi ng mga officials ng Bayan ng Palawan, hinihingi namin, rinirequest namin sa Senado at sa Commission on Appointments na alisin sa record yung sinabi na yun ni Marcoleta. Kasi parang masakit sa kanila yun. Na parang i-give up sila. Kaya lang nagpapalusot si Marcoleta, hindi niya naman daw sinabi yun. Taken out of context lang daw siya. Pero ito ng kapwa niya, ka-Iglesia ni Cristo, na si Tunying Taberna ang nagsasabi, hindi. Hindi naman taken out of context. Binanood ko, ang linaw-linaw. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, si Marcoleta ngayon galit. Galit. Ang tunay daw na traidor sa bansa natin, tayo daw. Tayo daw na nagkikreate ng kaguluhan. Tayo daw na ang linaw-linaw daw ng sinabi niya, hindi naman daw siya hindi naman daw siya proof China eh. Gusto niya lang daw na magkaroon ng debate o pag-uusap tungkol sa issue na yan. Hindi alam nyo, ngayon bigla ang mga sinasabi ni Marcoleta, hindi naman ako ganun talaga ang stand ko, hindi. Gusto ko lang na magkaroon ng parang debate. Para mas maliwanagan ng ating mga kababayan. Gusto ko lang mag-spark ng discussion tungkol sa West Philippine Sea. Ganun na yung palusot niya ngayon
Ganon yung palusot niya. Yung mga sinabi daw niya, hindi naman ibig sabihin na yan yung stand niya. Ang mga sinabi niya raw ay para lang mag-trigger ng debate para mas maunawaan ng ating mga kababayan ang issue. Ay, palusot ka. Oh, SMB, style mo bulok, papalusot ka pa. Kaya tama yung sinasabi ni Tunying Taberna. Huwag mo nga kami. Taken out of context mo. Walang taken out of context doon. Ang linaw-linaw ng sinabi mo. Ha? Oh, ngayon, hinamon niya naman si Carpio. Hinamon niya si retired Senior Associate Justice Carpio, si Tariela at saka si Batong Bakal. Anong sabi ni Batong Bakal at saka ni Tariela? Wag, hindi kami pakikipagdebate. Bakit? Bakit? Kailangan bang pagdebatihan yan? Yung mga doctrines na yan natin, yung mga principles natin, yung mga paninindigan natin, hindi na dapat yung pinagdidebatihan, pinaglalaban na yan. Oh? Dapat na nating ipaglaban yan, hindi na dapat pagdebatihan. Bakit kami makikipagdebate sa'yo? Dahil ibig sabihin ba, subject sa debate yan? Wala. Sabi ni Commodore J. Tariela, ayaw kong makapagdebate sa ganyan kasi settled na yan eh. Bakit mo papagdidebatihan? O, ganun din si ganun din si Professor J. Batong Bakal. Sabi ni Professor J. Batong Bakal, wala. Ipaglaban na natin yan, na ipanalo na natin yan sa arbitral ruling. O, sa permanent tribunal, sa The Hague, panalo na tayo dyan. Settled na yan. Kahit sa ating mga batas, settled na yan. O, bakit pa tayo magdidebate? Bakit pa tayo magdidebate? Kaya sabi ni Professor J. Batong Bakal, hindi kami makikipagdebate. Yun din ang sabi ni Commodore J. Tariela. Hindi na yan subject sa debate. Pero si retired Senior Associate Justice Carpio, tinanggap niya yung hamon ni Marcoleta. Ang reason niya, para daw ma-educate si Marcoleta. Para daw ma-educate si Marcoleta. O ngayon, nang napabalita na tinanggap ni retired Senior Associate Justice Carpio ang debate, may lininaw lang na parameters. O, ang tawag doon parameters. Parang kung magdidebate daw sila, sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, mayroon namang parameters. Ibig sabihin, may limit. Hindi naman pwedeng yung debate nyo para kayong debate ng dating daan sa Iglesia ni Cristo. Wala namang patutunguhan yun. Magdidebate kayo ng ganon. Hindi. Kailangan may parang proposition. Tapos issues na dapat pagdebatehan. Nilinaw ngayon ni Carpio. Dalawang issue niya ang dapat na pagdebatehan. Unang issue, ang West Philippine Sea nga ba ay legal o talagang gawa-gawa lang natin yan? Yan ang isa. Ang pangalawa, yung bang mga isla ng Kalayaan Island Group ay teritoryo natin o dahil labas na yan ng West Philippine Sea ay ng exclusive economic zone, hindi na yan teritoryo natin. O bahagi pa rin ba siya ng West Philippine Sea? Yon. Yan yung dalawang issues na gusto ni Carpio na pagdebatehan. Ngayon, ang sagot na naman ni Marcoleta, hindi daw. Dapat pag nagdebate daw, hindi limited ang issues. Kahit anong issue, pwede daw pagdebatehan. Walang limitasyon. Pwede ba naman yun? Magdidebate ka, walang limitasyon. Hindi naman ganyan si retired Senior Associate Justice Carpio. Ang gusto niya, intelligent debate at discussion. Di ba? Di ba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, si Marcoleta ngayon, hindi na malaman kung anong gagawin. Nagpapalusot doon kay debate nila ni Carpio. Kaya ewan ko kung tatanggapin ni Carpio. Pero, di ba napakaano naman nun? Ang gusto ni Marcoleta, magdebate sila ni Carpio, walang limit. Kahit ano daw pwedeng pagdebatehan. Professional naman yun si retired Senior Associate Justice Carpio. Saka kahit naman sa abogado, kaming mga abogado sa korte, ang una munang nire-resolve yan, ano bang issue? Pag may kaso kami sa korte, ang tanong lagi ng judge, sige, mag-agree kayo. Ano bang issue pagdidebatehan? Ay pag isi-settle natin dito. Ibig sabihin, ililinaw muna yung issues. Statement of the issues, napaka-importante yon. Bakit? Para yung lahat ng yung ating direksyon, yung ating pag-uusap, may direksyon, may patutunguhan, hindi yung sabog kung saan-saan napunta. Di ba? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, tulad ng sinabi ko, hindi ko kumpirmado kung totoo itong sinabi ni Taberna.
Yung kaya lang mukhang totoo naman eh. Mukhang pwedeng sabihin talaga ito ni Taberna. Oh. Sabi ni Taberna, taken out of context daw yung sinabi ni Marcoleta. Yung binanggit niya na i-give up na ang KIG, pinanood ko tuloy ng buo. Sabi ko, saang parte kaya dito ang taken out of context? Kumbaga, journalist na tayo eh. Ano ba talagang bahagi doon ang out of context? Oh. Para kay Tunying Taberna, hindi totoo yung sinasabi ni Marcoleta na na-quote siya, na misquote. Mali yung pagkaka-quote, hindi niya daw sinabi yun. Hindi, sinabi niya talaga. Palusot pa. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.